Binaba ko ng bahagya ang suot kong aviator habang nakatingin sa babaeng lumabas ng gate ng malaking bahay. Sumakay siya sa nakaparadong kotse at pinasibad. Mabilis ko namang tinaas ang tinted na salamin at sinundan ng tingin ng kotseng padaan. Positive! Komento ni Elmore na kasama ko na siyang nasa likod ng manibela. Bumuntong hininga naman ako at mahigpit na kinuyom ang kamao kasabay ng pagtagis ng pangako. Sa lahat ng kasamahan kong malapit sa akin, ay siya ang kahuli-hulihang taong pinaghinalaan ko. Pero, akalain ko bang mukhang tama nga ang kutob ko? Pag-aari ni Don ang malaking bahay na yan at ayon sa nakalap kong impormasyon, ninong siya ni Julia. Si Don Conrado Rodriguez ay isang mayamang negosyante. Pag-aari niya ang pinakamalaking factory ng plastic at styro dito sa Barangay Innovencia. Ilang beses nang nadadawit ang pangalan niya sa mga iligal na gawain. Hindi lang siya nadidiin dahil walang makuhang matibay na ebidensya. Ilang beses na ring nag-raid ang factory niya dahil may sabi-sabi na dito daw tinatago ang mga kontrabandong mga armas at droga. Pero wala namang nakukuha. Isa rin siya sa pinaghihinalaan namin na may connection sa grupo ng sindikatong hinahabol namin sa Santa Luna. Kumakalap lang kami ng impormasyon at ebidensya. At ngayon nga ay unti-unti nang napagtagni-tagni ang mga pangyayari. May connection si Julia kay Don na siyang pinaghihinalaan naming espiya. At ayon pa sa nakalap na impormasyon ng impormante natin, pamangkin din pala ni Don si Congressman Raymart. Natigilan ako at napalingon kay Elmore. Pinsan ni Don ang nanay ni Congressman Raymart. Dugtong pa ni Elmore, ilang beses ko nang nakakadapo ang palad si Congressman Raymart sa mga public event at charity. Ilang beses na rin siyang pumupunta sa resorts ko at kumakain sa mga restaurant ko. Civil lang kami sa isa't isa kapag nagkukrus ang landas namin. Bukod sa pagpupolitika ay isa din siyang negosyante. Malapit siya sa mga tao dahil marami siyang mga outreach program na malaking tulong sa mahihirap. Yun nga lang ay lapitin siya ng samot-saring kontrobersya. Ngayong nalaman ko na pamangkin pala siya ni Don ay hindi malabo na may kinalaman din siya. At malaki ang papel niya. Kaya pala ilang beses ko na silang nakikitang magkasama sa mga public events. Sabi ko at hinimas ang daliri sa ilalim ng labi ko. Akala ko ay normal na magkakilala lang ang dalawa. Anong susunod natin gagawin pare? Ire-report na ba natin kay Chief? Bumuntong hinanga ako. Hindi muna. Kailangan muna nating pagtuunan ng atensyon si Julia. Mahirap ang haka-haka lang at walang ebidensya, baka bumalik lang sa atin at tayo pa ang mabaliktad. So, anong plano mo kay Julia? Tumingin ako sa kanya at ngumisi. Ako nang bahala sa kanya. Kapag napatunayan ngang si Julia ang espiya, magbabayad siya. Matatanggal siya sa serbisyo at makukulong dahil sa pakikipagsabuatan. Ngumisi ako habang pinagmamasdan si Aliana na nagre-retouch ng makeup niya. Katatapos lang namin kumain ng almusal sa karinderyang palagi namin kinakainan sa umaga. Bago ko siya ihatid sa school na pinagtuturuan niya. Maganda ka na sweetheart, di mo na kailangang mag-retouch. Sabi ko, umuso naman siya. Alam ko, pero nabura yung lip tint ko eh. Peke yata yung na-order ko sa online. Ang bilis mabura eh. Dapat pala hindi na lang ako nagpalit ng brand. Reklamo pa niya at hinulughog ang bag. Siguro ay para maganap ng ipapahid niyang pangkulay sa labi. Wala naman akong maikomento dahil wala naman akong alam sa mga ganyan. Ang alam ko lang ay kung paano pamagain ang labi niya gamit ang labi ko. Ayun! Mabuti na lang, nasa bag ko pa tong lip tint na to. Bulalas niya nang madukot sa bagang maliit na botelyang pahaba na kulay pink. Binuksan niya ito at pinahid ang brush sa labi habang nakatingin sa hawak niyang maliit na salamin. Dinampi-dampi pa niya ang isang daliri sa labi. Pagkatapos ay ngumuso-nguso pa sa salamin. Napakagat labi naman ako habang nakatingin sa labi niyang nakapout na kulay pink na nanghingintang pa dahil sa pinahid niya. Kahit walang kolorete ang labi niya ay mamula-mula na ito at natural na pouty. Parang gusto ko tuloy lamukusin ng mukha at labi niya kung hindi lang siya magrereklamo na mabubura ang kulay ng labi niya. Tiningnan ko ang oras na sa suot kong relo.
May 20 minutes pa bago tumuntong ang alas 7. Kinuha ko ang pakete ng sigarilyo sa compartment at dumukot ng isang stick at nilagay sa labi. Binaba ko ang bintana sa gilid ko at sinindihan ang sigarilyo, sabay hit-hit. Binuga ko ang usok sa labas ng bintana. Napalingon naman ako kay Aliana na biglang umubo. Salubong ang kilay niya at nakatakip ang isang kamay sa bibig at ilong. Agad ko namang dinutdot ang sigarilyo sa ashtray at tinapon sa basurahan ng sigarilyo. Ayoko po sa mga naninigarilyo. Inihika po ako. Nakahusong pagpaparinig niya. Nag-alala naman ako. May hika ka? Noong bata ako. Pero hindi na ako masyadong inaatake ngayon. Maliban na lang kapag nakakalanghap ako ng grabing usok, hindi ako makahinga. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tong no? Baka atakihin pa siya ng hika dahil sa akin. Di ka naman nagtatanong eh. At saka kahit wala akong hika, ayoko pa rin sa mga taong naninigarilyo. Fine, di na ako maninigarilyo. Kumuha na lang ako ng isang pirasong candy sa compartment. Binalatan ito at sinubo. Ang sabihin mo, di ka maninigarilyo kapag kaharap ako. Bubulong-bulong na sabi niya pero malino ko namang narinig. Nilingon ko siya at tinaasan ng kilay. Wala kang tiwala sa akin? Bakit? Totoo naman, di ba? Nakita ko nga may 2 pakete pa na walang bawas dyan sa compartment mo eh. Napakamot ako sa ulo, mukhang nagiging strict na sa akin ang sweetheart ko ah. Binuksan ko ang compartment at kinuha ang 2 pakete ng sigarilyo na walang bawas pati na ang may bawas at nilamusok sa kamay sabay tapon sa basurahan. O ayan, wala na akong sigarilyo. Hindi na ako maninigarilyo mula ngayon kahit araw-araw mo pang amuyin ang bibig ko. Di naman talaga ako matakaw sa sigarilyo. Minsan lang kapag parang medyo naglalaway ako. Pero mukhang simula ngayon ay candy na lang ang pang remedyo ko. Ayoko namang dahil lang sa paninigarilyo ko ay ayawan mo ko. Nang haba na naman ang uso niya pero hindi nakaligtas sa paningin ko ang sinusupil niyang ngiti. At least, mukhang natuwa naman siya sa ginawa ko. Tara na nga, baka malate pa tayo. Aya niya at binalik na ang mga makeup kit niya sa kanyang bag. Okay, binuhay ko na ang makina at binalik na sa linya ng kalsada ang sasakyan ko. Napapataas ang kilay ko sa tuwing titingin ako kay Macy. Parang wala kasi siya sa sarili at pinaglalaroan lang ng tinidor ang pansit tapos titingin siya sa kawalan at tutulala. Ilang araw ko na siyang napapansin na ganito. Sumubo ako ng hopya at kinalabit siya. Huy, Box! Tulala ka na naman dyan. Problema mo. Untag ko kay Macy. Nabahagya pang nagulat. Ha? Wala. Sagot niya. Anong wala? Ilang araw ka ng ganyan. May sakit ka ba? Tanong ko at hinipo ang noo at leeg niya. Di naman siya mainit. Wala nga. May iniisip lang ako. Aniya at sumubo ng pansit. Ano bang iniisip mo at ilang araw ka ng ganyan? Curious na tanong ko. Bumuntong hininga siya. Naku, Bax, in love na ako kay Ben? Muntik ko nang maibuga ang kinakain kong hopya dahil sa sinabi niya. Ano? In love ko na sa pinsan ko? Di makapaniwalang tanong ko. Tumangutango naman siya. Seryoso ka ba dyan? Di ba pinagtitripan mo lang ang pinsan ko? Kunot noong tumingin sa kanya. Kailan ko sinabing pinagtitripan ko lang siya? Crush ko na siya, no? Tapos, pagkatapos nung na-realize ko, love ko na siya. Sabi niya, pagkatapos ng ano? Pagkatapos ng ano? Basta. In love na ako sa kanya. Kaso, ayaw niya sa akin. Pangit ba ako, Box? Baling niya sa akin. Hindi. Maganda ka, Box, no? Totoo yun. Maganda naman talaga siya. May pagka-chinita siya at maputi. Sexy din siya. Bakit ayaw niya sa akin? Palungkot na tanong niya. Naawa naman ako. Ngayon ko lang siya nakita na ganyan kalungkot. Mukhang seryoso nga na may tama siya sa pinsan ko. Kasi nga, Bax, bakla si pinsan. Di kayo talo. Nakangiwing, sabi ko. Pero kung ako ang tatanungin, bet ko siya para sa pinsan ko, no? Kaso, di naman ako magdedesisyon nun. May sariling isip at sariling mundo ang pinsan ko. Laglag naman ang balikat ni Macy at malamyang nginuya ang pansit. Teacher! Tumatakbong lumapit sa akin ang estudyante kong babae. Tanya, bakit? Tanong ko. Bahagya pa siyang hinihingal.
Si Alan at si Noah nagsusuntukan po sa room. Sumbong niya sa akin. Napatayo naman ako at ninigpit ang pinagkainan ko. Nagpaalam muna ako kay Macy para puntahan ng mga estudyante kong nagsuntukan sa principal's office. Mabait ang anak ko, ma'am. Hindi niya magagawa ang binibintang ng mag-inang yan, mga sinungaling. Hoy, hindi kami sinungaling ng anak ko, no? Mismong mga kaklase na nila ang nakakita na inagaw ng anak mo ang chocolate drink ng anak ko. Palibhasa, patay gutom yung anak mo. Abat, sumusobra ka ng baboy ka, ha? At nagpang-abot na nga ang dalawang nanay. Nagsabunutan sila sa harap ni Miss Makalalad. Di ko naman alam kung paanong awat ang gagawin ko dahil parehas malakas at agresibo ang dalawang nanay. Tumigil kayong dalawa. Kapag hindi kayo tumigil, parehas kong i-kick out sa eskwelahang ito ang mga anak nyo. Banta ni Miss Makalalad sa dalawang nanay. Tumigil naman ang dalawa at mabilis na naghiwalay. Parehas naman yumakap sa mga bewang nila ang kanilang mga anak. Ako naman ay napahilot sa sentido. Sinasabi ko na nga ba at ganito ang mangyayari, lalo na at parehong matapang ang dalawang nanay at ayaw magpatalo. Nakakahiya kayo. Mga ina pa man din kayo. Imbes na kayong dalawa ang maging daan para magkaayos sa mga anak nyo, kayo pa mismong mag-ina or kayo pa mismong dalawa ang nagpapalaki ng gulo. Kaya pala ganyan ang mga anak nyo. Hala? Mag-ayos kayong dalawa dahil kung hindi, ora mismo, tatanggalin ko sa eskwelahang ito ang mga anak nyo. Di ko hahayaan ng dahil lang sa inyo, madudungisan ng magandang reputasyon ng eskwelahang to. Masungit na sabi ni Miss Makalalad. Natameme naman ang dalawang nanay at naging mabait ang mga mukha. Mabuti naman at mukhang natakot sila kay Miss Makalalad. Sorry na, Mare. Nag-init lang yung ulo ko, sabi ng nanay ni Alan. Ako rin, Mare. Sorry, nakakainit naman talaga ng ulo yung anak mo, sabi naman ng nanay ni Noah. Aba, mas nakakainit ng ulo yung anak mo, Mare. Nandidilat ang matang giit ng nanay ni Alan. Akmang sasabat pa ang nanay ni Noah nang unahan ko na. Tama na po mga misis, hindi po makakatulong sa mga anak nyo ang pag-aaway niyong dalawa. Sabat ko. Sorry po ma'am, halos sabay naman ang sabi ng dalawa at tumahimik pero panay naman ang bato ng matalim na irap sa isa't isa. Napabuntong hininga na lang kami ni Miss Makalalad. Napatirik ang mata ni Julia nang maramdaman ang pagsabog ng mainit na katas ni Raymart sa loob niya. Sa ikatlong pagkakataon ay muli niyang narating ang langit. Kapwa sila habol ng hininga ng maghiwalay. Magaling talaga sa kama si Raymart, pero mas magaling pa rin si Lloyd. Yun nga lang ay parang malabo nang matikman niya ulit ito dahil may ibang babae na itong kinalolokohan. Napatiimbagan si Julia at naikuyo mong kamao sa inis ng maisip si Lloyd. Pakiramdam niya ay ginamit lang siya nito. Para siyang basahang tinapon lang nito nang makakita ng bago. Bumangon siya at inabot ang pakete ng sigarilyo at humugot ng isang stick. Inabot niya rin ang lighter at sinindihan ng sigarilyo. Sumandal siya sa headboard habang humihit-hit ang sigarilyo at binuga ang usok sa ere. Sumandal na rin sa headboard si Raymart at inagaw ang sigarilyo sa kanya at humit-hit. Hinayaan niya lang ito, parehas silang hubot-hubad at hindi nag-abalang takpan ng sarili. Bakit pa? Ilang beses na silang nagtatalik at kabisado na nila ang bawat detalye ng katawan ng isa't isa. Kamusta sa estasyon? Tanong niya. Kumuha ko ng sariling sigarilyo at sinindihan. Humit-hit ako sabay buga ng usok sa ere. As usual, samot-saring mga reklamo ang natatanggap namin araw-araw at nahuhuling mga kriminal. Pagkikibit-balikat niya at muling humit-hit. Ang mga kasamahan mo, nilungon niya ito. Nakataas ang kilay nitong nakatingin sa kanya. Gwapo din naman ito pero mas lamang talaga si Lloyd. Bumuntong hininga siya. Wala namang unusual na ginagawa mga kasamahan ko. Kung iniisip mo ang tungkol sa gang ni Mac, ay pansamantala munang tinigil ang pagtugis sa grupo. Dahil nga sa nangyari sa Santa Luna, ang gang ni Mac ay kinabibilangan ng grupo ni Bradley. Pero simula na nang mahuli si Bradley ay nag-life flow na muna ang mga ito sa bayan ng Inosensya. Ngunit, hindi ibig sabihin nun ay hindi na sila tinutugis ng batas. Nakakalusot lang sila dahil protektado sila ni Raymart. Humit-hit ito ng sigarilyo at binuga ang usok. At dahil sa'yo kung bakit naging matagumpay ang transaksyon, hinalikan nito ang balikat at laig niya. Ngumisi naman siya at humit-hit ng sigarilyo. Sabi ko naman sa'yo, babawi ako Wala ka lang tiwala sa akin.
Tsus, lulong ka kasi noon sa Villar na yun, kaya wala ka sa focus. Sorry na nga, di ba? Saka bumawi naman ako. Pairap niyang sabi dito. Nawala talaga sa focus noon kaya huli nang malaman niya ang ginawang operasyon noon sa grupo nila Bradley. Dahilan kung bakit ito natumbog at nakakulong ngayon. Galit na galit sa kanya noon si Raymart dahil milyones ang nawala dito. Ngumisi ito at hinalikan naman siya sa pisngi. Dapat lang. Dahil sa susunod na pumalpak ka pa ulit ay alam mo na kung anong mangyayari sa'yo. Bulong nito sa tenga niya. Nagtayuan naman ang mga balahibo niya sa katawan. Napalunok siya. Alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya kung sakaling pumalpak na naman siya sa pag-eespiya. Dadanasin din niya mga dinanas ng mga palpak nitong tauhan na nakabaon na ngayon sa ilalim ng lupa. Kung hindi nga lang dahil sa kanyang ninong ay hindi siya nito bibigyan ng isa pang pagkakataon. Tumayo na ito at nagbihis na. Siya nga pala, mag-iingat ka sa mga kilos mo. Maging mapagmatsyag ka sa paligid mo lalo na kapag pupunta ka kay ninong o sa akin. Baka mamaya may nakasunod na sayo. Napakunot ang noon niya sa sinabi nito. Bakit naman may susunod sa akin at sino? Pulis ka ba talaga at hindi ka nag-iisip? Kaya ka pumapalpak eh. Kung hindi ka lang maganda at palaban sa kama, hindi kita papatulan. Ayoko sa lahat ng tanga. Inis na sabi nito. Naikuyom niya ang kamao sa sinabi nito. Nakaramdam siya ng pangiinsulto. May hinala ako na naghihinala ang ahensya nyo na may espiya sa inyo, kaya mag-iingat ka. Sabi nito at lumabas na ng kwarto. Nanlamig naman ang katawan niya sa sinabi nito, pero wala naman siyang napapansin na kahina-hinalang kilos mula sa mga kasamahan niya. Normal lang ang mga ito na nagtatrabaho. Wala din siyang napapansin na sumusunod sa kanya o nagmamatsyag. O baka nagiging kampante lang siya. Hindi imposible na paginalaan nila ako. Inalalayan ako ni Lloyd na bumaba ng sasakyan. Nasa harap na kami ng isang hindi kalakihang bahay. Modern, cabin style ang bahay. Ang presko ng dating, may ilan ding mga sasakyan ang nakaparada sa labas ng gate. Sa loob ng bakuran ng bahay ay may mga lamesa at upo ang nakalatag. Marami ding mga lobo ang nakasabit sa paligid at marami ding mga bata. First birthday kasi ngayon ni Baby Jet at imbitado kami ni Lloyd. Excited na nga akong makita siya. Let's go, sweetheart. Aya sa akin ni Lloyd at hinawakan ng kamay ko. Ay, wait lang. Yung regalo pala natin kay Baby Jet. Bulalas ko. Nakalimutan kong dalhin. Binuksan naman niya ang sasakyan at kinuha ang paper bag na may lamang regalo para kay Baby Jet. Kinuha ko sa kamay niya ito. Gusto ko ako magbibigay kay Baby Jet. Lumingon naman si Lloyd sa akin at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Napakunot noon naman ako. Bakit? Pangit ba itsura ko? Nope. You look perfect, sweetheart. Sagot niya. Nag-init naman ang pisngi ko. Grabe naman sa perfect. Thank you. Nauutal pa na sabi ko. Tumawa naman siya. You're blushing. Lalong nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. Hindi mainit lang kaya ang namumulang pisngi ko. Lusot ko. Tawa lang ang sinagot niya. Inakbayan ako papasok sa bukas na gate. Gumuso na lang ako. Sinalubong kami ng mag-asawa pagpasok namin ng pinto. Pinanggigilan ko agad si Baby Jet na buhat ni Ivy. Super cute niya sa suot na ternong damit na may cartoon character. Binigay ko naman kay Ivy ang regalo namin ni Lloyd. Maya-maya pa ay 4 na kalalakihan ang sunod-sunod na pumasok. Napanganga ako at natulala sa mga itsura nila. Lahat sila malalaking tao at hindi matatawaran ng mga itsura. Binati sila ni Lloyd at Jace. Mukhang mga kaibigan sila ng dalawa. Himala! Sabay-sabay kayong dumating? Nag-usap ba kayo? Natatawang sabi ni Jace. Nagkataon lang. Sagot ng lalaking matangkad na may mapaglarong ngiti sa labi. Inabot pa niya ang pisngi ng Baby Jet at pinisil. Napatingin pa siya sa akin at ngumiti. Nag-init naman ang pisngi ko sa kanya. Hi, miss. Bati ng lalaki sa akin. Hi. Nauutal at nahihiyang sabi ko. She's off limit, pare. Singit ni Lloyd at inakbayan ako. Oh, she's your date? Nope, she's my girlfriend. Napaawang ang labi ng lalaki. Napahinto din sa pagkukwentuhan ng 3 lalaki sa likuran at napatingin sa amin ni Lloyd na para bang isang nakakabiglang balita ang sinabi ni Lloyd. Really, pare? May girlfriend ka na? Tanong ng isa pang lalaki na lumapit sa amin at tumuon ng mata sa akin. Ngumiti siya at nilahad ang kamay. Hi miss, I'm Castor. Nice to meet you. Tinanggap ko ang kamay ni Castor. Hello, Aliana. Nice to meet you too.
At sunod-sunod na nga nagpakilala ang mga kaibigan ni Lloyd sa akin. Ang lalaking unang bumati sa akin kanina ay Luis ang pangalan. Si Alden naman ang mukhang pinakamabait sa kanilang lahat. At si Matias na mukhang may lahing Arabo at mukhang pinakamasungit. At lahat sila ay halatang may sinasabi sa buhay. Sa itsura, sa tindig, sa pananamit at sa pananalita nila. Grabe, mga ganito pala mga kaibigan ni Lloyd. Nakakahiyang tumabi. Hinapit ako ni Lloyd sa bewang na ikinalingon ko. Wag mo silang masyadong pakatitigan, sweetheart. Nagsiselos ako. Bulong niya sa tenga ko. Napataas naman ang kilay ko sabay nguso. Di ko sila tinititigan. Tinitingnan ko lang. Parehas lang yun, sweetheart, and I don't like it. Lalong nang haba ang nguso ko. Oo na, di ko na sila titingnan. Good. Ako na lang tingnan mo. Di hamak naman na mas gwapo ako sa mga yan. Confident na sabi niya. Napataas naman ang kilay ko. Di ka sure. Kumunot ang noo niya. Anong di ako sure? Sure ako, no? Ako ang boyfriend mo, kaya dapat ako ang pinakagwapo sa paningin mo. Reklamo niya. Huy! Grabing pagbubuhat ng sariling bangko yan, pare. Tanggapin mo na lang na sa mga mata ng girlfriend mo, hindi ikaw ang pinakagwapo. Sabat ni Kester na nakikinig pala sa amin. At sino naman ang pinakagwapo sa paningin niya? Nagkibit balikat si Kester. Who knows? Baka ako. Sabi niya at kumintat pa sa akin. Kumagat labi naman ako para pigilan ang pagtawa. Halata naman kasing inaasar niya lang si Lloyd. Tsaka, pasalamat ka, iniwan ko sa sasakyan ng baril ko, kundi binaril na kita. Bira rin ni Lloyd na ikinasinghap ko. Tumawa lang si Kester. May ilan pang mga bisita ang dumating. Mga kamag-anak ng mag-asawa na may mga dalang regalo para kay Baby Jet. Nasurpresa pa nga ako nang makitang mag-asawang Alejos kasama ang dalawang anak nila. Kaibigan pala sila ni Jace at Ivy. Pati na rin ang mayor ng San Roque ay dumating din. At tatay pala siya ni Ivy. Wow! Mga bigatin pala ang mga bisita ni Baby Jet. At ayun, nag-umpisa na ang programa. May munting palaro para sa mga batang bisita. Siyempre, tuwang-tuwa naman ang munting celebrant. Ako naman, kinukuhanan sila ng video. Ang sarap pakinggan ng malulutong na tawa ng mga bata. Simpleng bagay lang, masayang-masaya na sila. Pagkatapos ng program ay inawitan na si Baby Jet ng happy birthday ng lahat ng bisita at nag-blow na ng candle. Oh, kainan na mga bata. Anunsyo ni Mayor Robert. Yehey! Tuwang-tuwa at sabay-sabay na sabi ng mga bata at pumila na sa mahabang lamesa. Kung nasaan nakahilera ang iba't ibang handang pagkain, nandun ang dalawang kasambahay nila Ivy at ina-assist ang mga bata. Lumapit din si Ivy at si Alora para tumulong. Ang mga asawa naman nila ang nagbabantay sa kanilang mga anak habang nakikipaguntahan sa mga kaibigan. Tumayo ako sa lamesa para tumulong na rin. Hinawakan naman ako ni Lloyd sa kamay. Saan ka pupunta? Kunot noong tanong niya. Ang itsura niya ay parang anak na tatakasan ng ina. Tutulong lang ako sa kanila. Sabi ko at tinuro ang pila ng mga bata. Okay, huwag ka masyadong magpapagod. Tumango na lang ako at iniwan na siya sa lamesa kasama ang mga kaibigan. Nagpatuloy ang selebrasyon sa lumipas na mga oras. Pero ngayon ay mga matatanda na ang nagkakasiyahan, partikular ang magkakaibigan na nagiinuman at nagtatawanan. Umalis lang ako sa mesa nila dahil ang ibang mga kaibigan ni Lloyd ay naninigarilyo. Hinayaan lang niya ako dahil alam niyang ayaw ko sa usok ng sigarilyo. Siya naman ay hindi naninigarilyo at hindi rin masyadong umiinom. Pinuntahan ko na lang sina Ivy at Alora sa kabilang lamesa na naguhuntahan habang binabantayan ng mga anak na naglalaro. Nakipagkwentuhan na rin ako sa dalawa. Doon ko nalaman na mas matanda pala ako sa kanila. Hindi halatang mahilig sa mga bata ang magkakaibigan. At ayun nga, parehas pa nag-aaral ang dalawa sa kolehiyo. In fairness naman sa kanila, kahit may asawa at anak na ay pinagpapatuloy pa rin ang pag-aaral. Pero, carry naman kasi nila. Mapera ang mga asawa nila at kayang kumuha ng kahit ilang tagapag-alaga sa mga anak nila habang nag-aaral sila. Naway lahat ay pinagpala gaya nila. Kayo ni Lloyd, wala pa bang balak magpakasal? Tanong ni Ivy. Naku, di pa namin napag-uusapan yan. 2 months pa lang kaming mag-on, sabi ko. Saka, wala pa sa isip ko magpakasal. Bata pa ako at parehas pa kami nag-enjoy ni Lloyd sa relasyon namin. Pero, malay mo, bigla kanyang alukin. Kasing edad lang ni Jace yung si Lloyd at mga kaibigan nila. Mag-iisip na rin yung mga yan mag-asawa. Syempre, di na sila bumabata.
Ako nga, nang alukin ako noon ni Jace ng kasal, kaka-19 ko pa lang. Pakiramdam ko nga noon, naghahabol lang siya dahil may edad na siya. Parang na-pressure naman ako bigla sa sinabi ni Ivy. Paano nga kaya kung alukin na ako ni Lloyd ng kasal? Pero, imposible pa yun sa ngayon dahil kabago-bago pa lang namin at marami pang pwedeng mangyari sa relasyon namin. Saka kung sakaling alukin niya ako, ay hindi ko naman alam ang isasagot ko. Ay, same tayo. 19 lang din ako na magpakasal kami ni Yael. Segunda naman ni Alora. Tumikhim ako. Hindi ba kayo nag-alangan na nagpakasal kayo sa batang edad tapos sa lalaki pang malaki ang agwat ng edad sa inyo? Kuryosang tanong ko. Natigilan naman silang dalawa at halos sabay na tumingin sa akin. Napangiwi naman ako dahil baka na-offend ko sila sa tanong ko. Well, ako kay Jay sa una, oo. 15 years ang agwat ng edad namin. Nag-alangan ako kasi baka hindi kami magkasundo sa maraming bagay. Pero sa araw-araw na magkasama kami, nakikilala ko siya. Marami akong bagay na natutuklasan sa kanya. Ganon din siya sa akin. Wala naman kaming problema sa pagsasama namin. Madalas siya ang nag-a-adjust sa aming dalawa. Ako naman, ganon din. Bukod sa malaking agwat ng edad namin ni Yael, amo pa siya ng mga magulang ko. Nagkaroon ng kaunting problema pero okay naman na ang lahat. Naging tahimik na ang pagsasama namin. Mas masarap pa nga magmahal at mag-alaga ng mas matanda, mas matured, kasi silang mag-isip. Ani Alora. O naman, ayoko talaga sa malaki ang agwat ng edad sa akin. Hanggang 2 years lang nag-up ang bet ko pero dahil si Lloyd ay pala desisyon, heto, may boyfriend na akong 12 years ang agwat ng edad namin. Di naman ako nagsisisi dahil sweet, caring at very generous siya. Tama ang sabi ni Alora. Mas masarap mag-alaga ang may edad. Ako nga, feeling ko, hindi lang boyfriend na meron ako kundi tatay din. Kinuwento pa ng dalawa kung paano nagsimula ang love story nila ng mag-asawa nila. Very interesting pakinggan at nakakakilig. Parang mga nababasa ko lang sa pocketbook. Nangyayari din pala yun sa totoong buhay. Kayo ni Lloyd, paano kayo nagkakilala? Tanong ni Ivy. Nawala ang ngiti ko at napangiwi. Parang nahihiya akong ikwento pero nakakaya din namang hindi magkwento dahil sila nga halos buong talambuhay na nila ang kinuwento sa akin. Ano? Nahuli niya kasi ako sa checkpoint. Paso na ang student permit ko. Nakangiwing sabi ko, sabay kamot sa ulo. Di naman talaga maganda ang unang pagkikita namin ni Lloyd. Para kaming aso at pusa. Lagi kami nag-aaway. Ay mali, siya pala ang nang-aaway sa akin. Pero simula nang maging kami, wala pa naman kaming pinag-aawayan na matindi. Tampuhan lang na normal lang siguro sa magkarelasyon, pero hindi naman nagtatagal ng kalahating oras ang tampuhan namin. Aw, nakakakilig naman ang love story niyo. Kinikilig na sabi ni Alora. Oo nga, parang sa pelikula. Segunda pa ni Ivy. Napangisi na lang ako kasabay ng pag-iinit ng mukha ko. Kung sa bagay, kahit ako, kinikilig din naman ako kay Lloyd. Sino ba naman ang hindi? Gwapo siya, malaki ang katawan at may sinasabi sa buhay. Tinignan ko ang direksyon ni Lloyd. Tumatawa siya sa kwento ng mga kaibigan niya. Kita mo, maski tawa niya, gwapo din. Tumingin siya sa direksyon ko at nagsalubong ang mga mata namin. Ginitian ko siya. Kinindatan naman niya ako na ikinainit na naman ng pisngi ko. Nag-iwas na ako ng tingin sa kanya dahil hindi ko matagalan ng titig niya. Nang gumabi na ay unti-unti nang nagpaalam ang mga bisita. Si Alora ay umuwi na rin dahil nagmamaktol na ang kambal. Si Baby Jet naman ay nakatulog na. Kanina pa nagsiuwian ng mga bata na mga anak ng mga kapitbahay ng mag-asawa. Ang huling naiwan ay ang magkakaibigan na tuloy pa rin ang inuman. Mabuti nga hindi masyadong umiinom si Lloyd. Magdadrive pa kasi siya. Mag-iingat kayo. Nakangiting sabi ni Ivy nang magpaalam na kami ni Lloyd na uuwi na. Pasado 9:00 na kasi ng gabi. Salamat, nakangiting sabi ko at bumeso kay Ivy. Thank you din sa pagpunta. Chat-chat na lang tayo ha. Tumango ako. Ingat sa pagmamaneho pare. Paalala naman ni Jace at inakbayan si Ivy. Sure pare, sa uulitin. Hinawakan ni Lorenzo ang kamay ko at tinungan na namin ang sasakyan niya. Kumaway naman ako sa mag-asawa. Sweetheart, untag sa akin ni Lloyd habang nasa gitna na kami ng biyahe. Nilingon ko siya mula pag-i-scroll ng screen ng cellphone ko. Pwede bang sa bahay ka matulog ngayong gabi? Napakunot ang noo ko.
May pasok ako bukas. Yate naman kita ng maaga. Namimiss na kita eh. Malambing na sabi niya. Mas lalong napakunot ang noo ko. Bakit mo naman ako namimiss eh? Araw-araw tayo nagkikita at nagchat-chat. Nagvi-video call pa nga tayo minsan. Bumuntong hininga siya at kumamot sa ulo. Ibang pagkamiss itong nararamdaman ko ngayon, sweetheart. Aniya sabay kagat labi. Nakakunot lang no ko. Hindi ko siya maintindihan. Hindi naman siya lasing dahil hindi naman siya na masyado nag-iinom kanina. Sige na, sweetheart. Miss na miss ko na nito. Hinuso niya ang harapan ng pantalon niya. Dumako naman ang tingin ko doon. Nanlaki ang mata ko at nahigit ko ang hininga nang makita ang malaking bukol niyang nakabakat doon. Noon ko lang nakuha ang ibig niyang sabihin. Namiss na pala niyang makipagtsuktsakan sa akin. Sumilaw ang init sa pisngi ko at mabilis na iniwas ang tingin mula sa pantalon niya. Baka malate ako bukas. Hindi yan. Di ko naman nahayaan yun. Ako ang bahala. Napakamot ako sa pisngi. Ano ba? Papayag ba ako o hindi? Sige na, sweetheart, please. Ungot pa niya sa mas malambing na boses. Medyo namamaos pa nga magaspang niyang boses na kaisarap sa tenga. Parang inaakit niya ako at parang nakakakit din ako. At heto na nga, nandito na kami sa bahay niya. Inabot sa akin ni Lloyd ang puting t-shirt niya. Kinuha ko naman ito at ang bag ko saka tumayo sa kama. Saan ka pupunta? Tanong ni Lloyd. Sa banyo, magbibihis. Umisi naman siya. Bakit naman sa banyo ka pa magbibihis? Pwede naman dito. Ayoko nga. Nandito ka eh. Nakangusong sabi niya. Oh, ano naman kung nandito ako? Nakita ko na ang lahat sa'yo, sweetheart. Nadilaan ko pa nga. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. Parang nagsisisi tuloy ako na pumayag na dito matulog sa bahay niya. Alam ko namang may balak siya sa akin. Basta, sa banyo ako magbibihis. Giit ko at pumunta na ng banyo. Sweetheart, tawag niya sa akin pero hindi ko na siya nilingon. Nilako ang pinto ng banyo at nilapag sa marmol na lababo ang t-shirt at bag. Humarap ako sa salamin. Dama ko ang bilis ng tibok ng puso ko sa kaba at excitement. Di naman ako inosente kung ang mangyayari sa amin ngayong gabi. Di man niya tahasang sinabi kanina ay alam kong yun ang dahilan kung bakit niya ako inayang matulog dito sa bahay niya. Halos mag-iisang buwan na rin mula nang may nangyari sa amin. At aaminin ko, medyo namiss ko rin yun. Bumuntong hininga ako at hinubad na ang damit ko. Tinali ko ng goma ang buhok ko pataas. Kinuha ko ang shower host at tinapat sa katawan ko. Mag-half bath lang ako. Ginamit ko ang sabon ni Lloyd. Mabango ito, parang siya. Napangiti ako sa naisip ko. Mabuti na lang ay lagi ako may dalang feminine wash at extrang panty. Yun nga lang, lagi kong kailangan. Kaya yun na yung sinuot ko ngayong gabi. Inuba rin din naman niya. Nag-init ang pisngi ko. Ipinilig-pilig ko ang ulo ko at tinapos na ang pag-half bath. Pagbukas ko ng pinto ng banyo ay nagulat pa ako nang mabungaran si Lloyd na nakasandal ang balikat sa hamba ng pinto. Ubad-baro siya at nakakahalokip-kip. Lalo tuloy namutok ang mga muscle niya sa braso at tibtib. Parang ang sarap pisilin. Ay, ano ba yan? Kung ano-ano na naman ang naiisip ko, napapidlag ako nang ilapit ni Lloyd ang mukha niya sa akin at sinisinghot-singhot ako. You smell so good, sweetheart. Anas niya. Tumama ang mainit niyang hininga sa mukha ko at nalanghap ko pa ang amoy ng alak. Nagiinit na naman ang pisnging humuso ako. Sabon mo lang yung naaamoy ko. Sabi ko at nilampasan ko na siya. Tumawa naman siya. Shower lang ako, sweetheart. Paalam niya at pumasok na sa banyo. Ako naman ay nilapag ang bag sa single na sofa na naroon. Niligpit ko rin ang dress na hinubad ko. Pumihit ako papuntang kama pero natigilan ako nang makitang bukas ang banyo at kitang-kita kong hubot-hubad ng si Lloyd. Kitang-kita ko ang bilog na bilog niyang pang upo at tila nananadyang humarap pa sa akin. Yung pinto, Lloyd, isarado mo naman. Sita ko sa kanya habang nagiinit ang pisngi. Pakiramdam ko nga sinisilaban na ang mukha ko sa init. Ayoko nga. Sabi lang niya at tumawa. Ay, ano ba yan? Kung ano-ano ang naiisip ko, napatili na lang ako at sumampas sa kama sabay talukbong ng kumot.